Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan-saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manonood. Kaya tara na mga kabiyahe. Good morning mga kabiyahe at mga kasowerd. At ngayon ay may lakad tayo at kasama natin si Kuya Bidogs. Ngayon ay pupunta tayo ng Kaliraya. Gawa ng pangalawang adventure ni Max mga kabiyahe. So hindi pa kasi tapos yung kanyang break-in period. So kailangan nating medyo i-long ride pa si Max para pagbalik natin kailangan na siyang i-change oil. So yon. Punta muna tayo ng Kaliraya, isama natin si Kirby Dogs. Samahan nyo kami mga kabiyahe. Alright. So yung mga gamit ko ay naiayos ko na, nandun na sa motor at magpapaalam lang ako. Alright. Paalam lang muna tayo kay Mami. Paalam lang muna tayo kay Mami. Bye-bye. Sana all. Alright, so yun. Samahan nyo kami ni Kirby Dogs mga kabiyahe at mga kasowerd. Medyo okay. Ay. Ayun nga, nakapag na nga ako, nakapagpaalam na nga ako kay Mami. Thanks. Alright, so yun. Nag-check lang ako kay Kirby Dogs at sinabi ko na on the way na ako, papunta na ako sa kanya para kaunin si Kirby Dogs. Alright. So ayan, nakaayos na yung si Max. At ito na si Max mga kabiyahe. So ito yung pangalawang beses na gagamitin natin si Max sa long ride at kailangan nga nating i-break in. Gawa nga po ng medyo kakaunti pa yung takbo ni Max. Alright, so yun mga kabiyahe at mga kasowerd, at tayo nga ay tuloy yung adventure natin mga kabiyahe. So good morning mga kabiyahe at mga kasowerd. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. At ngayon nga ay aakyat tayo ng Kaliraya para i-break in. So 498 pa lang yung tinatakbo ni Max. So kailangan pa natin siyang i-break in. At kasama natin si Kuya Bidogs sa ating adventure ngayon mga kabiyahe. So tara, let's. Alright, so yun mga kabiyahe at mga kasowerd, at nandito na nga tayo kila Kuya Bidogs. Yan. Kasama nga natin sa ating adventure ngayon. Good morning kay Kirby Dogs. Wow, ganda pa rin ang kanyang e-bike. Ang service ni Kirby Dogs. Hindi ko pala nagkakaroon. You know? Hindi kaya. Depende, kaya naman. Kasi abot eh. Kaliraya tayo no? Oo, Kaliraya tayo. Kaya yun. Kaso lang nabiyay ko na yun ng Magagamit din. Oo, isang beses ko pala nagamit to. Oo. Last year yata. Oh? Oo, last year pa. Oh nga, last year 'di ba nung nakita tayo sa Kalamba? Oo. Ayun. Oo. Oo nga. Yun, 'di ba? Ito yun. Yan, binili natin sa Wow. Batangas sa Nasugbu. Kasi kailangan natin ng helmet. Natali ako nung nakaraan. Ako din. LBM. Ako ngayon. Ha? Oo. Kagabi pa. Kagabi? Oo, kagabi pa ako. Kaya sabi ko, medyo pakikiramdaman ko na, kaya sabi ko kahit mga 6 to 7 hanggang kayo ng madaling araw. Hindi ko alam ba basta sa pagkain. Oo. Alright, so yun, gamit namin ngayon si Max. Ayan. Alright, so yun, supportahan nyo kami mga kabiyahe at mga kasowerd. So maya na lang ulit. Oo.
1 hour later. Alright, so yun mga kabiyahe, at nandito na nga tayo sa overlooking, pero hindi pa ito yung yung pupuntahan natin, at medyo malayo-layo pa yung pupuntahan natin. So papakita ko lang sa inyo ang lugar ng Lumban at ang kabuuan po ng Laguna mga kabiyahe. So ito po yung Laguna de Bay. Yan po yan, yung kahabaan. At ang Antipolo nandun, papuntang Antipolo. Rizal, papunta ron mga kabiyahe. At ang bayan ng Santa Cruz, ayun yung pinaka medyo malayo-layo na mga puti. Yun ang bayan ng Santa Cruz mga kabiyahe, kasi ito Lumban to, itong baba. Ayan. Ayun, Santa Cruz yun, Santa Cruz. Yung medyo malaki-laking bayan, Santa Cruz yun. Tapos ito Lumban.
Hanapin natin. Pero dito kita yung ano, yung simbahan ng Romano. Yung Nakita ba? Kita rito yung bayan ng ano, simbahan ng Romano, mga kabiyahe. So ayun yung binaybay natin, no. Ayan, no. Doon tayo galing sa baba. Doon tayo galing sa baba. So ayun, no, meron silang mga ano dito, mga cottage. Ayan, sa mga gustong kumain at magtimagahan. Ayan, sa kay Yamshi. Dito po. Yamshi. So ayun mga kabiyahe at mga kasowerd, mamaya pahinga lang kami at pupunta pa tayo sa taas. Bali hindi pa ito yung tuktok ng Kaliraya, mga kabiyahe. Didiretso pa tayo. Marami pa tayong dadaanan na magandang mga lugar, mga kabiyahe. At eto, para ipasyal ko kayo dito sa Kaliraya, mga kabiyahe. Alright. So ayan, mga siklista, mga kasama natin siklista. Shoutout po. Shoutout sa ating mga riders, kasamang riders, at si Kuya Bidogs. Siyempre, supportahan po natin si Kuya Bidogs sa kanilang challenge kay Sprakatak. Ayan. Right. So ito po mga kabiyahe at mga kasowed. So tara, at ikutin pa natin ang lugar ng Kaliraya. Mga kabiyahe at mga kasowerd, at nandito na nga tayo sa pinakatuktok ng Kaliraya. At ito na nga yung Kaliraya Lake. Ayan. Oh my God! Wow! At nandito na nga tayo sa Kaliraya Lake, mga kabiyahe. Kasi umalis kami ay mga 6 siguro kami umalis kanina. So ang oras natin ngayon ay 7:20. Ayan, 7:20 na ng umaga. At nandito na nga tayo sa Kaliraya Lake. At ito po ang Kaliraya Lake, mga kabiyahe. Yan. So ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng Kaliraya, mga kabiyahe. Papali pa rin yan ni Tito Pogs yung kanyang drone para makita nyo na yung area ng Kaliraya. Mahirap i-navigate yan, mga kamay, kasi pagka mali yung ano mo, yung pag-navigate mo yan, pwedeng ma-damage mo yung... Ay, may camera pala dun. Paano masabi?
Sana naman tayo. Ha? Sa doon, banda rin naman tayo magpapalipad. Oh, yun. Marami tayong ano. So, yun. Nakita nyo naman mga kabiyahe, nagkaroon tayo ng drone shot at aerial shot dito po sa Caliraya Lake. So, marami pa tayong pupuntahan at marami pa po kaming ipapakita sa inyo. Right, pupunta na ulit. Tingnan natin po Caliraya. Alright, so yun mga kabiyahit, mga kasoward. At ito yung pinakang trademark ng nitong Caliraya. Ito, kung makikita nyo, ipapakita ko sa inyo. Pero hindi na siya gumagana. So binago yung kanyang ito yung dating pinakang water pump niya. Ayan, ito. Ito yung dating yung dating water pump ng Caliraya Lake. Tapos binago siya. So ito na, dito na yung pinakang pump ng ng water source na para maging kuryente. Ayan. Alright. So papakita ko sa inyo yung aerial shot dito mga kabiyahe. So ayan.
rides. So tuloy na tayo ulit mga kabiyahe. At ito, papunta ng ano to, ng Kabinti. Way to papuntang Kabinti. Ano? Ito? Ito? Japanese Garden. Sarado na ang Japanese Garden. Wow, may mga kainan na rin dito. Ayun o. Mga kainan. Naalala ko na naman pares ko. Hira. Nakakita ko pares. Sabi nga nila, may mawawala, pero mas higit yung darating. Oo. Dito yung ano, yung Eco Saddle. Eco Saddle. Ano yun, may mga ano yun, may mga kwarto. Pwede kang ano, kumain sa tabing lake. Ayan, dyan yun, dyan. Eco Saddle. Surf now. Oo.
Cabinti Cave. Ayan. Cabinti Falls, Cabinti Cave. Ayan dyan, papunta dyan mga kabiyahe. Ito yung makikita nyo dyan pagka kayo pupunta ng Cabinti Falls. Ngayon ko lang napansin to. Tapos Cabinti Underground River and Cave Complex. Ayan. Meron pala yun dito, ano? Oo. Hindi yung dugtong ng ng pagsanan, yung falls? Hindi, bali kasi yung Pagsanghan Falls ay nandito talaga. Dito sa Cavite mismo? Cabinti, yan talaga yon. Pero kung hindi ka magbabangka, gusto mo ng trekking, dito. Dito ka magmumula sa Cabinti Falls. Dito. Ayan, Ibig dyan. sabihin yung sinasabi nilang Pagsanan Falls, ito din yun? Yan din yun. Kaya lang, magmumula ka naman ng Pagsanghan, iaakyat yung bangka, dito sa bundok, papunta dyan. Tapos, dito naman, pagka trekking, ayan, meron ng hagdan. Kasi dati, hindi hagdan yan eh. Yung parang mga kahoy-kahoy lang kahoy-kahoy lang nababan. Ngayon meron na, may mga hagdan na, kaya hindi na mahirap pumunta ng ng Cabinti Falls. May parang naalala ko din sa yung sa Luciana. Ayun, Hulugan Falls. Ayaw ko nang pumunta doon. Oo, malayo no. Sobrang basta malalim, may nakakapagod. Oo. Pagpababa nakakapagod, pagpataas mas lalo akong Mas nakakapagod. Nakakapagod. Ayan, ito yung underground river ng Cabinti. Parang tulad sa sa tandaan ko sa Palawan, may ganyan na ganyan din eh. Pero hindi nga lang tayo nakapagod. Alright, so tara na ulit mga kabiyahe. At syempre bago tayo, kung sakali man na tayo ay pupunta doon sa Cabinti Falls o kaya ay Cabinti Underground River, kailangan muna natin na magparehistro dito po sa Barangay Bumbungan. Doon kukuha tayo ng permit at doon din tayo magbabayad para makapunta tayo doon sa Cabinti Falls o kaya po ay sa Underground River mga kabiyahe. So ngayon ay dadaanan natin yung Barangay Bumbungan para may pakita ko sa inyo yung kanilang overflow river. Kung doon naman ay may underground river, dito naman may overflow river. Alright. Ito yung overflow river. Ito, natatanda ko na to. Talagang dito ka. Alright, so yun mga kabiyahit, mga ka-Solid Valley, ito yung overflow. Ito na yung pinakang Cabinti na na bayan. So doon sa kabila yung overflow. Ayan. So ipapakita ko sa inyo. Alright. So ito mga kabiyahit, mga ka-Solid. At nandito na nga tayo sa overflow ng Barangay Bumbungan, Cabinti, Laguna mga kabiyahe. At ito na nga po. Ito. Dati siyang dito yung daan. Yan, dito yung daan papunta, paakyat doon. So isinarado siya at ginawa na lang po siyang eco park. Alright. Woo! So andito yung kanilang pinakang tourism office mga kabiyahe. At doon sa sinabi ko sa inyo kanina, doon kayo magpaparehistro o kaya ay doon kayo maglalag kung kayo po ay pupunta ng Cabinti Falls at ng underground river mga kabiyahe. So dito po sa Barangay Bumbungan Eco Park. So ito po, ayan. So yung kanila pong tourism office ay doon po nyo makikita at doon po kayo magpapatala or magpapalista, magre-register para po
kung sakali na kayo ay papasyal dito po sa Cabinti, sa mga pasyalan po dito sa Cabinti, ay dito po kayo pupunta sa kanilang tourism office mga kabiyahe. So maraming mga pwede kayong puntahan dito sa Cabinti, tulad ng yun nga po yung kanina, Cabinti Falls, yan, Cabinti Cave, tsaka po itong Bumbungan Eco Park, yan mga kabiyahe. So yan po yung maaari nyo pong puntahan at pasyalan po din dito sa Cabinti. Yan, kung nagnanais kayo na pumasyal po ng Laguna at pumunta sa mga magagandang lugar din po dito sa Laguna, ay subukan nyo rin pong pasyalan ito pong bayan po ng Cabinti. At marami din po kayong pwedeng puntahan at makikitang magagandang pasyalan dito po sa bayan ng Cabinti mga kabiyahe. Alright. So ito mga kabiyahe, oh. Yan. So medyo malakas yung ano ng tubig ngayon. Medyo malakas. Medyo maaga pa kaya wala pang mga bisita or mga turista na pumapasyal. Siguro mamayang mga tanghali or maya-maya lang siguro ay meron na mga magdadatingan para pumasyal at bumisita po dito po sa river, overflow river mga kabiyahe. So ito yun naman yung kabila. Yan. Ay, may nangunguha pa ng ano doon, no? Ng talangka. Ayun, oh. Woohoo. Alright. Scrappy dogs. Ayan. Dito ako nakapaba dito. Oh? Nag-stop lang kami ni daddy dito, pero hindi ko napansin yung ganun pala yun. Oo. Yung pala sila sa mga overflow niya. Oh, yan, overflowing yan. Overflowing. Tapos yung tourism office nila doon sa baba. Meron Tapos dyan? may mga cottage doon. Merong mga cottage na pwedeng pagka may pagkain, pwedeng doon Kaya diyan may mga nagsuswimming diyan pagka pwede? Pwedeng mag-swimming. Parang ang ang entrance po yata rito ay 50 pesos ang matanda at 30 pesos po siguro yung bata. Ayan mga kabiyahe. At meron din po silang mga cottage na pinaparentahan para kung sakali na kayo ay magpipiknik. Yan, may magagamit po kayong mga lamesa at cottages. So diretso na tayo at tayo ngayon ay maghahanap ngayon ng kakainan ng pares. Meron tayo ng pares. Hindi, hanap tayo ng kakainan dito po sa pababa na ng Cabinti. Hanap tayo mga kabiyahe. A few moments later. 24% na natin ang battery. So, meron pa naman tayo spare doon. Titignan natin kung gagana. Kapag kumana natin, medyo may pang tayo. Naalala ko naman mga kamay na magkasama namin dito magkapunta sa Pablo. May kinainan din kami. Dapat sana tayo kakain sa Pabingsan. Oo. Kaso lang sobrang dami ng tao. Kaya napunta kami dun sa kabila. Doon kayo kumain. Solo naman natin. Solo. Wala nang alis tayo. Ang tagal na natin hindi nakakain ng gulay lumahan. Pero natin makakain siya. Wala. Pares. Kaya dito tayo sa Taswaro mga kaya. Anong Cabinti? Cabinti Road. Cabinti Road. Tayo muna kami dito po mga. So ang pagkain namin mga kabiyahe ay bulalo. Oh my God! Wow! Kain muna kami ni Krabby Dogs.